Bible Talks is held every Sunday night to bring Christians in unity on how to answer difficult questions from atheists, agnostics, cults, non-believers, and believers who have unanswered questions. During live Q&A, we encourage free access of the Bible online. Please mute to avoid unnecessary noise during discussion. Opposing views are welcome so as to correct a particular teaching in this session. We don't solicit any gift or monetary amount to support this online ministry, since we believe what the Lord said, freely you have received, freely give. Matthew 10:8. Sige, guys, ito muna magpaksa muna tayo habang maaga pa. Kung Sige, sige, sige. bakit kung bakit nauuwi sa tatlong persona at iisang Diyos ang Diyos kapag binasa ng buo ang banal na kasulatan ayon sa Biblia. Kaya ko 'to naisip kasi meron tayong kasama mga kapatid, no, na concerned siya ron sa yung John 10:30, ano bang meaning nun? Kasi pagka talaga ang isang verse, no, hindi mo ma-resolve sa isang particular na study, magko-connect-connect yun sa ibang sa ibang mga verses, then it will fall na magkakaroon ng confusion sa isang pag-aaral. Kaya ako to minabuting bukusan. Actually, ito yung susunod after nung creation topic eh. Kaya lang medyo syempre marami tayong mga in demands din, no, na dapat unahin. So siguro ito na yung pagkakataon na dapat tong pag-aralan. Alam ko iba rito, aware dun sa tinatawag na Trinitarian, iba naman tungkol sa oneness, pero ating i-balance yung yung study kasi baka naman sabihin unfair, no? Kaya ating pag-aralan to, ano ba tong three persona na to? Isang Diyos, tapos Diyos din. Ito yung logo na naisip ko, na nakita ko sa internet, na medyo akma doon, no? Sa iisang Diyos. Kasi tayo, when we say the word iisang Diyos, ang ating nasa isip, mga kapatid, kahit ako naman noon, is ang bilang. Yung we count as more than one, two, three, we bilang. Pag sinabing one God, okay, one, isa. Ganun tayo, di ba? Pero sa pag-aaral po na to, may iba po ng kaunti yun, kaunti, no? Ganito po yan. Ating pong umpisahan yan sa ganitong unang katanungan. Ano pa kilala ng Biblia sa Diyos sa pasimula ng paglalang? Yan, siguro umpisahan natin sa sa umpisang-umpisa. Doon sa creation na ginawa ng Diyos, ano yung pakilala sa Kanya? Sa Genesis 1:1, of course, we know, kahit anong Biblia gamitin nyo, ang nakasulat doon is in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa simple reading, may beginning, may time, mayroong Diyos, power, merong heavens, space, merong earth, matter. So, sa science, akma ito. Space, time, matter, energy, no? Motion. Ngayon, yung word na God dyan, syempre, lalalim tayo ng kaunti. Ano bang meaning yan, God na yan? Yung by simpleng God sa ating meaning? Ayan, magbubukas tayo ng Hebrew word. Yung Genesis 1:1, ang katumbas po dyan na meaning ng God is Elohim. Galing po sa root word yung 430 value, no? 430. Ngayon, Elohim, no? Marami kasing meaning yung word na God sa Hebrew. Ang isang meaning yun, Elohim ang katumbas. Yan. Tandaan nyo lang muna po yon na Elohim. Ngayon, ang isang part pa po sa creation, aside from God creating, is yung Genesis 1 verse 2. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So, of course, nung ating mga last topic, no, yung creation, part yung Holy Spirit na nag-create din. Siya yung nag-activate ng magnetic field and sets things in motion. Nagkakaroon ng movement, no, yung matter, hanggang sa mabuo yung mga planeta, yung Earth, yung mga galaxy. Ang may gawa po niyan yung Holy Spirit. Ngayon, meron ng Holy Spirit noon, yung Spirit of God sa creation. Meron pa isa kasama sa umpisa. Sa verse 26 nung chapter 1, sabi dyan, Then God said, Let us make man in our own image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, yan, etc., etc. So, sa verse 26 po, may sinasabi dyan na God said, Let us. So, merong kausap Let us make
man in our own image. Tandaan nyo yung mga ganong phraseology, no? Our image, our likeness. Ngayon, syempre, yung mga ibang faith, ang sinasabi dyan, ang kausap ika dyan ay mga anghel. Ayan. No? Syempre tayo, pag wala pa tayong alam sa Biblia, oo lang tayo eh. Mga anghel daw ika ang kausap. Pero alam nyo kung iisipin nyo, wala akong nakasulat sa Biblia na yung anghel, kalarawan ng Diyos, likeness din ng Diyos, ka-image ng Diyos yung anghel, hindi ho. Hindi ho. Meron pong ibang pakilala kung sino yung kausap dito eh. Alamin natin kung sino yan, ha? Sino ang kalarawan ng Diyos doon sa binabanggit sa verse 26 ng chapter 1? May mababasa tayo dito sa Colossus 1:13,15 na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak. Aba, may anak pala ng kanyang pag-ibig na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Baka sabihin dito, ay, paano yan, Brad Ray? Si ano pala, yung anak, si Kristo, no? Yan pala yung nilalang. Ay, saka na muna topic yan, no? Pero gusto ko muna i-derive ito sa punto ni Pablo na yung anak ika, siya yung kalarawan ng Diyos. Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So, hindi po anghel ang kausap doon sa Genesis 1:26, kundi anak po ang kausap doon. Silang dalawa yung gumagawa ng tao. No? Kasama na rin yung yung Holy Spirit kasi iisa naman yun eh. Sa paniwala ko. Ngayon, nakita natin na yung anak ang kalarawan ng Diyos dun sa verse 26 ng chapter 1. Ngayon, yung binabanggit dito mga kasama, no? Itong word na and God said. Yan, yung word na yan, yung God said, at saka itong dito sa in the beginning, God, yan, yung verse 1, at saka itong verse 26, yung pong word na God dyan, ang katumbas po niyan ay ito, Elohim. Sa Hebrew word po nung God doon sa verse 1 at saka doon sa verse 26, Elohim po ang katumbas. Na ang meaning nga po niyan is gods. Plural, more than one. Galing sa word na Eloah, which is singular God. Pagka meron ng plural na yun eh. No, parang seraphim, Elohim, plural na yun eh, more than one. Ngayon, siyempre atin, pag-iisipin natin, parang nagbibilang tayo, 1, 2, 3, ganun po eh, no? Minsan ganun tayo mag-isip. Pero iba po ang weight ng Hebrew eh. Meron pa pong ibang meaning yan eh. Tandaan nyo na po yan, ang kahulugan ng word do na God is Elohim, which means gods. Aware po ang mga dyan, mga Hebrew writers, mga Jewish, alam po nila yan. Ngayon, meron tayong bubuksan na yung common misunderstanding, which is, ito nga yung I and my Father are one. John 10:30. Ngayon, syempre, ito, tandaan, chapter 10 to, kasi since we're reading in context, para makaiwas po tayo doon sa error na erroneous reading, gaya ng ginagawa ng karamihan mga Baptist, no, mga born again, yung po tinatawag na eisegesis. Para makaiwas tayo doon tayo sa exegesis. So, paano yun? By context po yun. Ngayon, sa John 10:30, ang sinasabi dyan, I and my Father are one. Of course, alam niyo na po yung context. Chapter 10 is yung pagiging shepherd ni Kristo. Ngayon, nung binanggit po niya yan, I and my Father are one, syempre, ang unang iisipin natin, pagka hindi pa tayo gaanong sanay sa Biblia, yung Ama at saka si Kristo, yung anak, siya rin yun lalabas. Sa unang basa po, ganun eh. Ako naman ganun din, kahit nung elementary, yan din naintindi ko eh. Siya at saka yung ama niya, iisa lang yun. Kumbaga, united lang, iisa lang. So, isa nga naman ang Diyos. Para makaiwas tayo sa default na, hindi, maraming Diyos. Gagawin ko na lang isa. So, ito yung meaning nun sa unang basa, ha? Sa unang basa. Pero alam nyo guys, tandaan nyo, chapter 10 to, ha? Chapter 10. I-move forward natin kung ano ibig sabihin ni Kristo dyan eh. Dapat siya ang mag-redefine ng ibig sabihin ng one. What sense na one? No? Ba't sila naging isa ng ama na one? Ano ibig sabihin? Ito, tuloy natin ha. Chapter 10 to, under tayo na hanggang chapter 12. Tingnan nyo. Sa verse 31 to 35, basta pagpatuloy ng chapter 10, sabi niya, Then the Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, Many good works I have shown you from the Father. For which of those works do you stone me? Yan. The Jews answered him, saying, For a good work we do not stone you, but for blasphemy,
And because you, being a man, make yourself God. Jesus answered them, Is it not written in your law, I said you are gods? Oh, yun ang reply ng Panginoon eh. If He called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. So yun yung dialogue nila ng mga Pharisees, no? So yun palang phraseology na ginamit niya, na I and my Father are one, naunawaan ng mga Hudyo, mga Pariseo, na yung ikay nakikipantay sa Diyos. Therefore, ikaw, Diyos din. So, babatuhin siya, no? Babatuhin siya. Kasi yun talaga ang meaning nun sa kanilang understanding, sa kanilang pakinig, na pag sinabi mong I and my Father are one, kapantay mo ang Diyos. No? Pero yung reply po ng Panginoon is, marami akong ginawang good works. Many good works I have shown you from the Father. Which of those works do you stone me? Tapasin niyo yung unang reply ng Panginoon na works. Marami akong ginawang kabutihan. Na pinakita ko, buwat sa aking Ama. Alin doon ang ibabato nyo sa akin? Kaya ang reply naman ng mga kalaban niya, hindi sa mga works kaya yung binabato. So, ang tandaan nyo, no, ang usapan, pagbato kay Kristo, ang dinidefend ni Kristo yung sarili niya, na alin sa mga mabuting gawa. Kasi merong bigat po yun eh. Yung kanyang paggawa ni Kristo na pumapantay dun sa Ama. Kaya yun po yung una niyang sagot eh. Many good works I have shown you from my Father. Kasi nga, yung works ang magiging basihan, parang maging one dun sa Father. Kaya ikaw, halimbawa, no, si Sister Micaela, halimbawa, gumagawa ng works, nakaaya-aya sa Panginoon, kaisa niya rin ang Panginoon Diyos. One din sila. Nakukuha niyo po? No? Ganun po yun eh. So, from works po, binabase ni Jesus, yung kanyang sagot, kung ba't niya sinasabi na I and my Father are one. Works po ang basihan ni Kristo. Verse 31 to 35 po yan, chapter 10. Tuloy natin yung konteksto nito. Chapter 12 na tayo. Verse 44. Sabi dyan, Then Jesus cried out and said, He who believes in me, believes not in me, but in Him. In Him who sent me. Yung nga yung Ama. And he who sees me, sees Him who sent me. Ganun pala yun, no? Ang nakakita sa Panginoong Jesus, nakita na yung nagpasugo sa akin. So parang nga namang magkamukha, kapantay. Pag nakikita mo ako, nakita mo yung sugo sa akin. In what sense? Basahin na sa Tagalog to, para maganda. At si Jesus ay sumigaw at nagsabi, Ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Tandaan niyo po ang ruling, no? John 4:24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sa makatuwid, ang Diyos Ama po espiritu, hindi po nakikita yon. Kaya ang deklarasyon ng ating Panginoong Yesus, ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. So kumbaga yung God the Father na Spirit, nakakita mo na rin yung Ama pag nakikita mo ko. Paano nakita? Physical? May kilay, may mata, may ilong. Ganun po ba kahulugan ni Kristo ron? No, tingnan natin, no? Tuloy natin. Chapter 12 na to, no? Tuloy natin. Sa chapter 14, verse 9, ito naman po ang sabi. Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me, has seen the Father. So how can you say, Show us the Father? Ayan, yan po yung mga batayan ng mga oneness Na pag sinabi nila, ayan, ika, ang batayan. So si Kristo rin yung Ama, siya rin yung anak. Sinabi ika, He who has seen me, has seen the Father. Sa unang basa, ganun. Pag di mo binabasa yung mga yung buong chapter, yung buong sequence ng mga kapitulo, ganun nalabas. Pero tandaan nyo, before chapter 14, sinasabi na ng Panginoong Jesus, no? Ang nakakita ika sa akin, nakita na ang Ama. At ito na yung dialogue, siguro, nung narinig to ni Philip, sabi ni Philip, ipakita mo sa amin yung Ama. Kaya sabi ni Kristo, kay Philip, alagad niya, matagal mo na akong kasama, Philip, hindi mo ba ako nakikilala pa? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. In what sense? Yung nakita yung itsura, mata, ilong, lahat nakita. Yun na yung Ama. Ganito po yun. In-explain po niya yan. Chapter 14, verse 9 yan, no? Tuloy natin sa verse 10.
to 11. Ito yung paliwanag ng Panginoong Jesus. Do you not believe that I am in the Father? Hindi sinasabing I am the Father. Ulit, do you not believe that I am in the Father and the Father in me? So dual yun, no? Reciprocal. The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me, ayun naman pala, does the works. Believe me that I am in the Father and the Father in me. Or else, believe me for the sake of the works themselves. So anong basehan ni Kristo? Pag nakita mo, ika ako, nakita mo na ang Ama, through works. Yung ginagawa ni Kristo sa earth, yung pagmamilagro, kabutihan, yung pagpapalaya sa mga masamang espiritu, etc., etc., yun yung ginagawa ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. By that, nakita mo na yung Ama. Sana nakuha niyo po. By chapter, by context, makikita niyo po yung daloy eh. Yung daloy na explanation ni Kristo sa kanyang mga alagad. Lalo na kay Philip na hindi ganong nauunawaan yung mga phraseology niya, no? So, yan po yung in-explain ng Panginoong Jesus na yung basis ng kanyang pagiging katulad ng Ama ay yung works, yung gawa po niya. Kaya yung unang reply niya po doon sa babato sa kanya, alin sa mabuting gawa ang ibabato niyo sa akin? Kasi nga, ang standing point ni Kristo, para makilala mo ang Ama, para makita mo ang Ama, tingnan mo yung gawa ko. Kasi yung ginagawa ko, hindi na ginagawa ng Ama. Yan po yun, no? Mamaya tanong nyo sa akin kung meron ba kayong dagdag. At para mas malinaw, sa John 5:19-21, ang katunayan na gawa nga ang pagkilala o pagkakilala na sila ay iisa, ayan. Then Jesus answered and said to them, most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. Ayun naman pala. For whatever he does, the Son also does in like manner. Pareho. Kita nyo na? For the Father loves the Son and shows him all things that he himself does, and he will show him greater works than these, that you may marvel. For as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom He will. Tanyo, pareho. Yung pala magbabuhay ng mga patay, ginagawa ng Ama yun eh. Ginagawa rin ni Kristo yun. Yung mga mabuting gawa, mga milagro, ginagawa ng Ama, ginagawa rin ni Kristo yun. Ayan ang linaw. The Son also does in like manner. Kaya ang basihan pala doon sa John 10:30 na ako at ang Ama iisa, makikilala mo siya yung paggawa ni Kristo sa earth. Pag nakilala mo si Kristo, ay ganito palang gumawa si Kristo. Ay nakita mo na yung Ama, yung tatay niya, yung God the Father. Pero it doesn't mean na siya yung Ama. Magkaiba nga sila, di ba? Magkaiba sila. Using the law of logic, of law of identity, magkaiba sila. Yan, based dyan sa talata na yan, John 5:19. Sige po, tuloy natin. Baka meron kayong gusto linawin dyan mamaya. Ito pa yung isang most common misunderstood verses, yung Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ayan ika, Brad, sabihin ng mga ibang na mananampalataya. Ayan ika, siya yung Ama, Everlasting Father. Sa unang basa, ganon, yung tinatawag na ICJCs. Pero kung kunin niyo po yung dalo niya, mga kapatid, kung anong kahulugan niyan, wag tayong basta-basta ng basa, then we put our meaning dun sa verse. May ganun talaga mga passages sa Bible na mukhang yun na yung meaning, pero hindi pa po ganun. Tandaan niyo po, sa unang statement ng verse is, for unto us a child is born. Unto us a son is given. Yung word na given, dalawa po ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, may nagbigay, may pinagbigyan. So, unto us, a son is given, sino nagbigay sa anak? Siya rin? Kung siya rin yung Ama? Malabo ho, di ba? Ngayon, alamin natin kung ano yung everlasting Father. Ba't binabanggit sa hula ni Isaiah na everlasting Father? Kasi names po ito eh. Names, yun po yung magiging resulta ng pagtawag mo dun sa anak pag pinanganak na siya. Pag daladala na niya yung government sa kanyang mga balikat. Tatawagin mo siya, ika, yung Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Apat, no? Apat na pangalan. Tingnan natin no, kung ano ibig sabihin ng Everlasting Father dyan. Does it imply same identity with the Son? Of course not.
Ano pa kilala ng Biblia sa Diyos sa bayang Israel noon? Kasi kanina ating inaral yung creation. Sa creation pa lang, ibig sabihin Elohim. Ngayon, itong sa bayang Israel, anong pakilala ng Diyos, no? Then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord. Ito na. Israel is my son, my firstborn. Exodus 4:22. Yan, may meaning po yan. Pag sinabi yung Israel is my son, my firstborn, anong ini-imply? Hindi ba ang ini-imply pag son yung Israel, siya'y tatay? Di ba? Hindi naman sinasabi diyan, wala namang implication na Israel is my son. Na ibig sabihin, ako yung lolo, kalololoan. Hindi ganun. My firstborn. So, ang ibig sabihin po ng word na yan, Israel is my son, anak niya, ang kahulugan po niyan, siya'y tatay, yung speaker. Basic common sense po yun, di po ba? Basic common sense. At yan nga po yung nakasulat doon sa Isaiah 63 verse 16. Doubtless you are our father, though Abraham was ignorant of us, and Israel does not acknowledge us. You, O Lord, are our father, our redeemer, from everlasting is your name. Di po ba? Kaya ang tawag dito, balik tayo doon sa unang talata, Isaiah 9:6, Everlasting Father. Kasi, sabi rin na Isaiah, You, O Lord, are our Father, our Redeemer. From everlasting is your name. Kaya pala everlasting Father, ay yung buhat pa ng pasimula, yun yung pangalan niya. Ngayon, yung phraseology na ginagamit na Israel is my son, ang kahulugan po niyan, siya'y tatay. At yan nga po yung patunay na inaamin ng remnant ng Israel na you are our father. So, ganun po ang essence nun, no? Mamaya ho uli, mauulit yung my son phraseology. Tingnan nyo. Yan. Tanyo yung John 21 verse 5, no? Naaakma sa Panginoong Jesus. Sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, mga anak, aba, si Kristo pala'y meron ding anak. Meron baga kayong anumang makakain? Nagisagot sila sa kanya, wala. So ano pong implication ng word pag sinasabi ng speaker na mga anak? Siya po'y tatay din. Sa mga tuwid, yung pong everlasting father, aakma sa Panginoong Jesus kasi nga, siya'y ama. Ama nino? Ama ng mga alagad, ama ng remnant na kanyang pinangaralan. Kaya everlasting father din ang tawag sa kanya. Pero it doesn't mean na siya yung ama. No? Sana makuha niyo po. Hindi po siya yung ama. Yung pong katungkulan kasi ng father is protective eh. Pagiging protective. So, paanong pinrotektahan ng God the Father, yung Israel noon, yung unang bayan niya, laban sa bansang kumalaban sa kanila, yung Egyptian, no? Sa Ehipto, ito naman ang ginawa ng Panginoong Hesus sa earth. Pinoprotektahan din niya yung kanya mga alagad, yung mga remnant, laban sa mga maling aral, sa mga pareseo, sa lahat ng klase. Di ba? Yan po yung essence ng pagiging father. Kaya everlasting father po, bumabagsak ang katuparan ng statement na you'll be called everlasting father sa Panginoong Hesus. Kasi meron din siyang anak, mga kasama. Meron din po siyang anak. Yan. Next. Yung word na counselor. Di ba? Ito po, may binabanggit dyan, wonderful counselor, akma sa Panginoong Hesus. Yung ama ho, counselor din eh. Sa Isaiah 28:29, this also comes from the Lord of hosts, who is wonderful in counsel and excellent in guidance. Yung ama, counselor. Ngayon, meron pa isa. Ang katumbas na counselor ay si King Solomon. And men of all nations, from all the kings of the earth, who had heard of his wisdom, came to hear the wisdom of Solomon. Sa buong kwento po ni Solomon, no, mga kasama yung 40-year niyang paghahari, wala hong gera doon na napakarami. Kasi at peace po yung mga kings noon, yung mga neighboring kings niya, na mga dating mga kalaban ng Israel, at peace po sila, wala hong komosyon na nangyayari. Sa Israel, no, labanan, wala. Kasi nga, may taglay na wisdom si Solomon at yung wisdom po niya na taglay niya, nagka-cancel po yun, mga kasama. Nagka-cancel yun sa ibang kings pa kung paano pamamahalaan yung mga sinasakupan nila na bayan. So, meron mga kings po na lumalabat kay Solomon asking for advice, asking for counsel. Kaya po yung wisdom ni Solomon sa pag-counsel, nabahaginan po ito eh, si Solomon nung office or kapangyarihan ng Diyos na magkaroon ng karunungan sa leadership as a king. So si Solomon din, counsel din po yan. Marunong siya mag-counsel, matalino. Ngayon, meron pa po ba? Ito po, meron pa.
At meron pong isang kwento, hindi ako nagkakamali, no? Ayon sa historian si Josephus, Jewish historian po si Josephus, na meron po siyang kinaikwento na si Solomon is nakikipagpalitan ng counsel doon sa King of Tyre, si Hiram. No, meron pong ganung record, hindi ko lang po naipaskil dito. Na meron silang ganung counseling, mga quiz, no, mga riddles, nagpapalitan po sila ng King Hiram. Ganun po kasi yung skills talaga ni Solomon mag-counsel sa kanyang katalinuhan. Ngayon, si Christoph by counselor din. Ayan, Isaiah 11:2. Ito po yung hula sa kanya, no, sa Panginoong Hesus, na ang sabi, "The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel," ayan na, "the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord." Yung po palang Spirit of counsel, no? Mapapa sa Panginoon pala yun, kay Kristo. At may katuparan nga po yan. Ito po. Yan. Prophecy does not imply same identity. Kung paano ang ama niya, counselor, wonderful counselor din po yung ama. Yung pong spirit of counsel naman, bababa naman sa Panginoong Hesus. Pero hindi ibig sabihin siya rin yun. Siya rin yung ama na nagka-counsel. Hindi po ganun na ibig sabihin. Ngayon, tinan nyo yan, yung comparison, no? Nung panahon nung ang Panginoong Hesus ay nagkatawan tao na, Matthew 12:42. Ang banggit niya sa kanyang kausap, "The Queen of the South," Queen Sheba nga ito, "Queen of the South will rise up in the judgment with this generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And indeed, a greater than Solomon is here." Kita niyo po yung comparison na ginawa ng Panginoong Hesus? Yung pong wisdom of Solomon, nagpupunta yung mga queen, yung mga hari, para marinig yung wisdom ni Solomon. And indeed, a greater than Solomon is here. Siya nga yun eh. Si Kristo nga yun eh. Mas matindi pa kay Solomon yung wisdom, yung pag-counsel. Ewan ko kung nakuha niyo po. Tama po ba? Siya po yung binabanggit niya na a greater than Solomon is here. Siya po yun. Ganun po kasi ang Panginoon magsalita, no? Indirect. Pero kung matalino ka, mauunawaan mo siya yun eh. Mas magaling ako kay Solomon, no? Yung counseling niya. Kaya ang tawag dun sa Isaiah 9:6, Wonderful Counselor. Bakit? Kapantay ni Kristo yung counselor ng Ama eh. Pagiging counselor ng Ama. Di ba ho? Yung paggawa ni Kristo kapareho nun sa Ama. Kaya mas matindi kay Solomon. Ganun po yun. Ayan, tuloy natin yung pagbabasa. Kaya doon sa Mark 1:22, ang sabi po diyan, "And they were astonished," no, yung mga kalaban ni Kristo. "They were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes." Nagtaka yung mga listener ng Panginoong Hesus na mangha. Aba, ikaw ba naman, i-compare mo yung katalinuhan ng Solomon. Mas matalino talaga yung anak ng Diyos diyan. Kaya pareho ng ama yun eh. Pero hindi ibig sabihin siya yung ama. Hindi, kapareho talaga, kalebel nung karunungan, no? So nagulat po yung mga kausap niya, yung mga listener niya sa kanyang turo, na-astonish, nagulat, namangha. Ngayon, yung Spirit ba, counselor din. Ayan. "But the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have told you." John 14:26. Ayon sa salin no Christian Standard Bible, kasi andun po yung word na counselor eh. Comforter din po ang ibig sabihin nun sa King James Version. Comforter, mang-aaliw. Na ang meaning po sa Greek niyan is parakletos. Ang ibig sabihin po ng parakletos sa Greek, advocate, helper, comforter, counselor. So, pero hindi ibig sabihin siya rin yung yung si Kristo rin yung Holy Spirit. Hindi yung ganun yun. Magkaiba nga. Sabi nga, di ba? "Whom the Father will send in my name." Yan. "Will teach you all things." So, pag alis ni Kristo ang next na papalit, gagabay sa mga alagad, ay yung Holy Spirit. Ganun lang po yun. Pero hindi ibig sabihin na, siya rin yung Holy Spirit. Hindi, yun? Kaya nga, aalis, may kapalit eh. Hindi naman sinabi sa Bible na, pag alis ko, babalik ako. Hindi naman ganun eh. Kundi, pag alis niya, may kapalit. At nga po yung essence na pagkamatay niya, pagpunta sa langit, may papalit yung Holy Spirit. Ganun po yon. So, yung pong Holy Spirit, counselor din po. Pero does it imply siya rin yung Kristo? Hindi ho eh. So, maraming counselor. Summary po tayo.
Maraming counselors pero united po yung paggawa. God is counselor, Jesus is counselor, the Holy Spirit is counselor. Na sumabit nga si ano diyan si Solomon eh. Kasi 'di ba nagpray si Solomon, bigyan mo ako ng katalinuhan, no? Nagpray siya. Ayun, pati kayamanan binigay sa kanya. Pati si King Solomon, counselor din eh. Siya rin ba yung ama? Ay hindi. Ganun po 'yun. So yung pagiging counselor, yung tungkulin, nakapareho nung ama, eh akmang-akma po sa Panginoong Hesus yan eh. Kaya sinasabing, I and my Father are one. Okay? Being united does not mean same identity. No? Halimbawa ako, pintor ako. Nagpipinta ako ng mga drawing. Eh si Brother Will, nagpipintor din yan. Ibig sabihin nun, siya rin si Danny o si Ray at ako naman si Roel. Ganun po ba? Kasi nga pareho kami nagpintor. Oh, hindi ho ganun. Hindi ho porke pareho kayo ng function is same kayo ng identity. No? Gaya ng inaakala ng mga oneness. Hindi po ganun. So, doon tayo sa Godhead. Three distinct entities in unity. Yan. Tingnan niyo yung Matthew 3:16 to 17. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water. And behold, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove. So merong Spirit of God sa taas and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ilan po ito? Kung bibilangin nyo, tatlong entity po ito. Isang spirit na nababa, gaya ng kalapate, isa namang voice dun sa heaven, no? At meron namang nasa baba. This is my beloved Son, yung nga binabautismohan ni Juan. O siya rin po ba yan? Same po ba na identity yan? Yung spirit, yung ama, no? At yung anak. Siya rin po ba? Hindi ho. Magkakaiba ho ng identity yan. Kaya lang po, yan po sama-samang gumagawa ho eh. Yung tatlong yan. Yung spirito ng Diyos, yung ama at saka yung anak. May ganun pong leveling sila na pantay-pantay po yung pagtingin, no? Na para silang iisa. Yan. Pero hindi po sila same identity. Yan po ang dapat po natin makita. Yan po, pakilala po yan na tatlong entity po yan. May spirit, mayroong voice from heaven, meron namang binabautismuhan. Ayan. Ito pa isang halimbawa, nung sa Transfiguration, Matthew 17, na sinasabi dyan, sinabi ni Pedro, at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin nang tayo dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng tatlong tabernakulo. Isa ang sayo, isa ang kay Moises, isa ang kay Elias. Samantala nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito, ang isang tinig na mula sa alapaap at nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Aba, kung sasabihin natin na siya rin yung ama, siya rin yung anak, eh ba't ganito pa yung statement ng Panginoon Diyos? Ito ang sinisinta kong anak. Hindi sinasabing, ako ang sinisinta kong anak. May ganun ba? Ako ang sinisinta kong anak. Ang labo eh. Ang gulo nun. Pag sinabi, para ang siraulo nun. Pag yun ang sinabi mo, ako ang sinisinta kong anak. Aba, baka pag narinig ng mga alagad yun, ano po? Sino po? Sinong ako? Di ba? Baka magulat yung mga alagad. Naguguluhan sila. Ano ba talaga? Ito ba o kayo? Ganun po yun eh. Kaya magkaiba ho ng entity ito eh. Isang laging nasa alapaap, nasa heaven, isa yung nasa baba. So, iba ho yung anak, iba ho yung ama. Pero may similarity. Ako at ang ama, iisa. May similarity sila. Pero hindi ibig sabihin, same in identity. Yo, hindi ho ganon. Ngayon, tuloy natin yung pag-aaral na three distinct, yung tatlo. Sabi sa Mateo 28:19, yung Great Commission, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tatlo na naman. Yung basbas, no? Yung act of bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, no? Merong authority na nag-govern sa mga tao during bautismo. Yun yung Ama, yun yung Anak, at yung Espiritu Santo. Nag-govern during bautismo po yun. Authority po kasi yung pangalan dyan eh. Sa authority ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yung iba kasi ang ginawa, pinabautismo. Binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pinabautismo yung pangalan. Hindi ganon. Hindi ho ganon, no? So, kung meron kayong tanong mamaya, tanong niyo po.
Ito pa isang yung three distinct na pagpapakilala. Sa 2 Corinthians 13:14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Ganyan po magsulat si San Pablo, mga kasama. Yung mga greetings, tsaka yung mga closing niya sa kanyang epistola. Lagi yung may ganyan na tatlong pagbati. Mayroong anak, si Yesu Kristo, mayroong love of God, mayroong Holy Spirit, tatlo. Kasi yun po yung alam nila na Elohim nga, no? Elohim, more than one God. Pero iisa yun in function. Yan. Ano pang isang batayan natin? Ephesians 4:4-6, no? There is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. One Lord, yan na. One Lord, one faith, one baptism, one God the Father, who is above all, through all, and in you all. So merong one Spirit, merong one Lord, merong one God the Father. Pero magkakaibang entity po yun. Pero ang pakilala po ni San Pablo, iisa lang ho yun eh. Ibig sabihin ng iisa is same in identity, hindi yo iisa in function. Tama, isang paggawa, isa in function, united sila sa paggawa. Pero hindi po sila yung para kambal-kambal, hindi ho eh. Magkakaiba ho yan. Okay? Yan po ang ating mga talata. Next po yung nasa Thessalonians 1:3. Remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God the Father. Ayun na. Knowing, beloved brethren, your election by God. For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit. Kita niyo yung yung way ni Pablo ng greetings, no? Laging ang kapaloob yung anak, si Kristo Jesus, yung God the Father, at yung Holy Spirit. Laging ganun po. Kasi po, yan po yung dapat nating makita, yung mga Kristiyano, na merong tatlong distinct entities na magkakasamang tumutulong-tulong para tayo maligtas. Ito pa isa, Corinthians 12:4-6. There are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences in ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. Ayan po. So, kita nyo yung unity ng tatlo. Next. Kaya kung bibigyan mo siya ng description, ng drawing, parang ganito po. Para madali niya ma-explain sa kausap niyo. Ano ba yung Trinity? Ayan, mag-isip ka nung time. No? Ang time, merong past, present, future. Yon. Mag-isip ka ng space. Ang space, merong height, width, depth. Pero isa lang yon. Mag-isip ka ng matter. Ang matter, merong solid, liquid, gas. Kita nyo na? Ganyan po. Try nyo po yung mga ganyang explanation, no? Sa pag-describe sa Trinity. Thanks, Ramil. Nandiyan ka pala. Ayan. Ito pa isa. Ako, hinahalimbawa ko yung araw. Ang araw, no, mainit. So, meron siyang density, yung araw. Meron ding light dun sa araw. Meron ding heat dun sa araw. Yan nga yung explain mo, no? Father, the Son, tsaka yung Holy Spirit. Ganyan po yan. Ganyan po ang Trinity. Pero wala namang sa Bible ng Trinity, guys. Wala naman. Ano yung meaning ng Lord? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ayan na naman tayo sa ating mindset. Nagbibilang tayo, one. 1 plus 1 plus 1. Ganun po tayo. 1 plus 1 plus 1 equals 3. Ay, hindi yung ganun. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Anong kahulugan ng one Lord? Yan. Pansinin niyo po, yung basis dun sa Deuteronomy 6:4, yung our God po dyan is nakabase na naman dun sa 430. The meaning po ng 430 is Elohim, which means more than one po, more than one. Alam niyo po yun, kanina, no, yung slide ko, yung Elohim po, plural in form po yun. Bakit sinasabi dun sa Deuteronomy na one Lord? Kasi po, may pinanggalingan po yun. Deuteronomy 6:4 po yan, no? 6. Atras nyo lang po ng chapter 5. Ba't po sinasabi doon na one Lord? Ibig mo sabihin, no, isa lang ako, magbilang kayo isa. Hindi ganun. Ang ibig mo sabihin nun, sa chapter 5, ito po yung sagot. You shall have no other gods before me. So mayroon pinag-uusapan, no other gods before me. You shall not make of yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water underneath, or under the earth. So, ang pag-uusap po dito, yung
In contrast doon sa mga Diyos-Diyusan, doon sa mga rebulto. Kaya po yung one dyan, sa Hebrew word po kasi nung one is ekad. Ekad po yung one. No? Ang naka-emphasize po doon na yung Yahweh is unique soul, the distinct from polytheistic idols. Yun po yung meaning ng one doon sa 6:4 ng Deuteronomy. Hindi po ibig sabihin na iisa as we're counting in numbers. Hindi ho. Kasi po, unique naman talaga siya compared doon sa mga Diyos-Diyusan na naabutan ng Israel. Ang dami yung Diyos-Diyusan sa Ehipsyo, sa ibang mga bayan, na ang kanilang ginawa, ang likeness ng mga Diyos na yon is kapareho lang nung sa earth, kapareho lang nung nasa sky. Hindi ho ganun ang likeness ng Ama, hindi ho ba? Kasi hindi ho ba, yung Ama, meron din kalarawan, meron din siyang likeness. Kaya lang yung likeness niya, hindi nakapattern sa material na bagay, hindi ho. Nakukuha niyo po yung essence ng one. Yung pong one na yon is unique. Iba yung likeness niya. Hindi ka pareho ng mga Diyos-Diyosan na nandun sa chapter 5. Ngayon, tuloy natin yung pag-aaral, no? Ito yung kahulugan ng likeness eh. At pinalitan nila ang kalawalhatian ng Diyos, na nga, na hindi nasisira. Ayoko sa Diyos ng Espiritu. Gusto ko sa rebulto. Gusto ko dito kay Mama Mary na rebulto. Meron na lang po tayong 15 minutes. Sorry guys kung hindi kayo makakapagtanong, no? So, yung mga ibang tao ho, ang paniwala, doon sa bagay. Kasi nga, doon nila iniwangis yung pagka-Diyos. Sa Biblia po pala, yung kalawalhatian ng Diyos, pinalitan nila ng bagay na nasisira, gaya nung larawan ng tao, gaya nung, at mga ibon, mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagisigapang. Yun po yung weight nun, na the Lord is one Lord na binabanggit. Unique po, uniqueness. Siya po kasi yung kanyang kaluwalhatian, hindi nasisira yun. Compared do sa mga idols, mga rebulto. Sila po kasi gumawa ng mga baka, gumawa ng mga bulls, no? Diyos-Diyosan. Yung mga Baphomet, Diyos-Diyosan. Saan nakapattern yun? Sa hayop. Yung iba, sa kahoy. Yung iba naman, yung bathala, yung bato. Yung mga unang tao noon, sinasamba nila, bato. Material yun eh. Hindi naman ganyan ang image ng Panginoon eh. Naka-image nga po yan sa anak eh. Di ba? Yung likeness ng Panginoon. Yan po yung ibig sabihin ng one. Uniqueness. Ayun. One Lord na walang pagkasira. Yun po yung kahulugan ng one na yun eh. Yung one Lord, walang pagkasira yun. Ngayon, ito pa isang controversial na topic, yung two lords or one Lord. Doon sa Psalms 110 verse 1, may nakasulat dito sa kanta ni David, "The Lord said to my Lord, sit at my right hand, till I make your enemies your footstool." Aba, dalawang Lord to, kahit may bibilang ka, no? The Lord said to my Lord. Oh, dalawang Lord yan eh. Oh, ngayon, ito pa isa. May katuparan kasi yan. Sino yung Lord na kausap? Doon sa Gawa 2:36, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos, ayan na, ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus. So yun palang kausap doon sa 110, si Kristo pala yun. Meron palang isa pang Lord na gagawin. No? Meron pang isa pang Lord, yung nga si Kristo na nagkatawan tao. Ginawa siyang Panginoon. Kaya pag binabasa niyo po sa Bible mga kasama, no? Unto us is one Lord, si Kristo po yun. Unto us is one God, the Father po yun. Yan po ang kahulugan po niyan, yung one Lord. So, ilan po yung Lord? Isa? Kayo na makasagot. Dalawa? Kayo na makasagot, no? Ayan. Summary po tayo. So, merong one God in three person. Yan po yung much logical understanding sa buong Biblia po. Scripture does not assert many gods with same identities. Wala namang ganun eh. Wala akong ganun. Laging meron siyang separation of entities. Triune God, Father, Son, and the Holy Spirit have hierarchies. May mas mataas po dyan. Ang pinakamataas yung Ama in office. Yan. Next, yung pong Father, Son, and Holy Spirit works as one God to save mankind. Kaya pag tinanong sa atin, ilan ba ang Diyos nyo? Isa lang. Paano yung Holy Spirit? Diyos din yun. Paano yung anak? Diyos din yun. Pero isa lang yun. Isa in function yun. Hindi nang pinagawa-hiwalay ni Pablo yun eh. Tatlong Diyos natin ha, hindi ho. Tandaan nyo, Ephesians 4. There's one God, one Spirit. Yun, ganun po ang pag-debunk doon eh. So meron po tayong comment. I don't know kung how many minutes. Sige po. Yan po natatapos ang ating paksa. Kung meron kayong maglilinaw, tanong nyo na po, guys. Open your mic. It's your time to shine. Ang dami natin 13 tayo. Sige, Brother Alfred.
Pakilakas ha. Eh, yung natutunan ko yung Elohim pala is more than one God. Kaya maraming salamat sa yun, pag-share niyan. Na plural pala yan, ibig sabihin nun. Plural. At yun nga lang, pagka nagkatanungan, ilan ba ang Diyos ninyo? Siyempre, one God lang. Yun. Oo. Oh. Yan ang kagandahan ng Christianity. ng ating tunay na religion. Mm-mm. Yan. Yan, maraming salamat. Thank you din sa comment. Kala ko may question ka eh. Sige. Siguro mamaya kung meron. Sige, mabilis yung oras masyado. 31 slide yun, mahigit eh. Ang dami. Sige po, baka meron pang gustong mag-comment or takeaways. Ilan po tayo rito? 12. Kasi yung pang 13, ako rin yun eh. Sa slide eh. Yeah. Gerwell, baka may gusto ka din namin, Brother Well. Wala naman. Okay na. So, kung merong magsasabi na Trinitarian ba kayo, hindi ko masabi. Basta ako naniniwala ako sa tatlong entity na sama-samang gumagawa para tayo maligtas. Wala namang asang Trinity sa Bible. Pakalinaw po ulit yung hierarchy. Yung hierarchy. Dun sa, sa John, hindi ko na napaskil yung verse. Ang sabi dun kasi, dun sa John 16 kanina, pag alis ko ika, may isusugo ang Ama pag alis ko. So, hindi nagkukusa yung Espiritu isugo yung sarili niya. Hindi. Meron pa magsusugo sa kanya. Kumbaga, hindi makakakilos yung anak, hindi makakakilos yung Holy Spirit without the authority of the Father. Yun po yung hierarchy. May level kasi yan may level. So, yung pinakamataas yung Ama. Yung Ama ang nagsusugo sa anak, yung Ama ang nagsusugo sa Holy Spirit. Never niyo mababasa sa Bible na yung anak sinusugo yung Ama. Never ho. Na yung Holy Spirit sinusugo yung Ama. Kung may magpakita kaya niya, tanggalin nyo na yung ulo ko. Papakamatay na ako. Wala akong ganun. Kasi nga mayroong ruling po yung hierarchy. Hindi pwede magkabaligtad. Ako, anak, sinusugo kita, Ama, doon sa earth. Walang ganun. Hindi pwede yun. Ang nagusugo lagi yung Ama. Ibig sabihin, siya yung top. Siya yung top. Next na in authority, yung anak. Next in authority, yung spirito. Ganun po yun. Sige po, Brother Alfred. Question. Alam ko na maraming nalilito doon sa na yun, sa konsepto na yun na tinuturo sa atin ng Panginoon Diyos. Ang tanong doon is, bakit may nagtuturo ng ganyan na sinasabi, iisa lang ang Diyos? Malinaw naman nakalagay sa Bible na tatlo talaga ang persona ng Diyos. Kasi nga, meron na silang sigurong first impression. Doon sa question ni Brother Raj kasi, ito binabasa ko pero during creation, present na yung tatlo. Tama yun Brother Raj Hindi pwede mag-create, isa lang Sosoluhin niya yung isa. Kasi masisira yung Genesis 1:26. Lalangin natin yung tao ay sa ating larawan. Hindi pwedeng maitsapwera yung anak. Hindi pwedeng maitsapwera yung Holy Spirit. Lahat sila tatlo gumagawa, sabay-sabay. Wala akong nakitang problema ron, Brother Raj. Kung ano nakikita mong problem doon, sige, itanong mo pa. Hindi porke sabay-sabay silang gumagawa, same identity, hindi. Doon pinapakita na lahat sila creator. Actually, wala naman po. Kinlaro mo lang, Yun, yung pagka-create sa in the beginning, pare-pareho sila ron, Brad. Pare-pareho ng power yun in creation. Iba-iba lang ng way. No? Hindi sinabi na yung anak, minumove niya yung waters. Hindi, walang ganun. Hindi pwedeng opposite Hindi pwedeng baligtarin yun Iba yung tungkulin sa pag-create ng spirito, iba yung tungkulin ng pag-create yung anak. Eto, medyo hiwaga ito. Ayoko pakawalan to mga kasama Pero sa ako na ito ipapublish, baka tanggalin ko tong portion na to. baka pwede nang next week. Hindi, i-release ko na pero hindi ko pa. Pero sa release nito, kakat ko to, itong portion na to. Ganito po yan mga kasama, Nung kine-create po yung mga bagay-bagay, yung Ama, nagsasalita lang yan Ganun po yun. Samantala yung Holy Spirit naman, busy doon sa pag-create ng space, ng heavenly bodies. Busy yung Holy Spirit doon. Pinopormahan niya yung earth. Okay? Sige po, baka meron pa kayong tanong. Sige po, meron pang oras. So, sabay-sabay po silang gumagawa.
Maraming salamat sa pag-share niyan, ha. Sikreto yun, ha. Oo. Kasi may nagtanong niya sa akin, nasan daw si Kristo nun? Kasi mag-isang ginagawa ng Ama yung ano pag-stretch ng heavens. Hindi naman ginagawa ni Kristo yung sini-stretch ng heavens eh. Diyos Ama gumagawa nun eh. Yung anak nakatahimik lang yun. Nung ini-stretch niya yung heaven. Yun Ito, tanong ko. Sige. Sino yung gumawa ng tao? Eh di yung Unang mag-ama, tao. yung mag-ama, siya yung kalarawan si Kristo eh. Siya yung mag-ama. Yun lang, eh. Oo, gano'n lang yun. Sige po, si Miriam, baka may tanong. Salamat. Yes. Sa akin naman po, yung sa yung sa Elohim, Hmm. pwede rin yung Elohim is maging singular, no? Pwede rin siya maging plural. Plural po yung meaning ng Elohim. Ang singular po niyan is Eloah. Eloah, yan. Eloah, singular. Kasi yung sa Genesis nga, yung lumalang. Hmm. So, naging Elohim siya dahil sa dumami. Doon nga sa sinasabi rin doon sa Juan 14:13. No? At anumang hingin niya sa Ama, Hmm. sa aking pangalan ay gagawin ko. Ibig Tama. sabihin, may kausap, diba? Exactly. Yeah. Nag-uusap-usap po yan. Tama po. So, kaya siya nagiging plural. Mhm. Yeah. Kumbaga, isa silang team eh. Pero lahat yun Diyos eh. Oh, yeah. Thank you, Kuya Ray. Thank you din. Pahabol. Sige. So, ang madami. Diyos pala, parang, imagine mo parang basketball team. Parang gano'n, no? Parang basketball team. Oo. Yung isa, guard, may center, mayroong point guard, Oo. forward. So, ibig sabihin, iisa siyang team. Yes, iba-ibang function. Iba ang function nila. Pero, Ngayon. dahil nga, iba ang function nila, syempre, yung isa, hindi kayang gawin yung isa, yung nagagawa ng isa, dahil ibang ginagawa nila eh. Kumbaga, meron silang kanya-kanya assignment. Kaya again, yung hierarchy po, iba-iba po ng power yon. Kaya sinasabi Almighty, kasi nga siya yung in command, yung Ama. Nautusan niyo po niya yung Espiritu, nautusan din niya yung anak. Never na mababaliktad po yon, never. Got it. Parang si God the Salamat. Father yung main, tapos yung Spirit and Son. Oo, tama, Brad Raj. Siya yung main, siya yung in commander. Son, naka-orbit sa Father, ganun ko. Ganun mo na-imagine. Yun. Isipin mo na lang yung time. May future, past, di ba? Kaya kita nyo sa Bible, no? Si Kristo siya yung sees the same yesterday, today, and the future. May ganung verse sa Bible, di ba? So, naukumpara po yung pagka-Diyos doon sa time Past, present, future. Sige po, meron pa tayong last 2 minutes, guys. Alam ko, meron pa kayong... Last question. Sige. Etong tinuturo na to, ngayon lang ba to naturo? O may nagturo na nito noon pa? Meron na. Siguro yung iba lang, Bakit may nagtuturo ng oneness? kasi Bakit nga, ganun? doon sa mabigat kasi yung talata ng Isaiah 9:6. Pag hindi mo na yun, na himay-himay, yung na Isaiah 9:6 na everlasting Father, anong kahulugan nun? You will conclude na siya yung Ama. Unless hindi mo siya binabasa Oo, kasi ng nga, maayos. most ng mga nagbasa ng mga theologians, 1800s and onwards, meron pa rin ganung concept pag nabasa, gaya nito Telestay, di ba? Pag nagbasa, ICJCs. Putol-putol, hindi yan binabasa yung buod. Hindi putol-putol. Yung eisegesis, Brad Alfred, ang meaning ng eisegesis is his own meaning. Nilalagay niya. Opinion niya. Oo, he's putting his Ay. own meaning doon sa verse. Yun ang eisegesis. Okay, got it. So, maling technique yun. Wrong technique. Wrong yun. Okay guys, meron lang tayong 30 seconds. Meron pang habol. Okay, alam ko napakaganda nitong topic na to. First time po natin itong na topic. Again, kung meron po kayong gusto ipanglinaw dyan, chat nyo po sa akin at meron po tayong next topic. Wala na po tayong part 2 nito, no? Wala na po tayong part 2. Again guys, thank you for coming and good night. Ingat po sa pagtulog. God bless you all po. Bye-bye. Thank you, Kuya Ray. Bye-bye. God bless. Ngayon, malinaw na. Amen. Amen.